Kinuha niya ang tasa ng kape at humigop, pero tumingin siya sa hagdan na makita si Kayla na pababa. She was wearing his long sleeves and buttoning a few of the buttons. Bakit nakatunganga ka pa? Inaantok na tanong nito sa kanya at napamadali. Walang tsinelas na suot. Nahagod niya ng tingin si Kayla at nakita niya ang panty nito dahil hindi naman nakabotones ang damit. If I am going to choose, I will just spend my night here with you. Mas masarap dito kaysa sa party. Anya sa kaibinabaan tasa niya. Nakalapit ito ng tuluyan kaya hinila niya sa balakang, sa kanya pinaupo sa ibabaw niya. He looked up. Hinawakan naman ito ang mga panga niya at hinalikan siya sa labi. He parted her thighs and pulled her down. Am I still inside you? Tanong niya rito at tumango ito. Marami pa yata. She giggled. I want to make love with you more, sweetie. Na naman? Dismayadong tanong nito kaya natawa siya. Just one and I'll prepare to go to the party. Hindi na ito umimik at hinalikan na lang siya sa labi. Sa Kayla na sigurong kaisa-isang babae na hindi niya pagsasawaan. Baliktad ang nangyayari sa kanya. Sa halip na maumay siya, magka-interes na maghanap ng iba, hindi niya magawa. Wala iyon sa kanyang sistema. He wants her to explore her desires and her needs with him, and only him. Habang tumatagal ay lalo lang siyang nababaliw na makasama ito parati. He has love in his heart. He knows that. Wala ng panahon sa Red na manalamin. Wala siyang plano. Ibig niyang sabihin, nagsuot lang siya ng coat tapos sa inayos ni Kayla ang kanyang bowtie. Sinipat siya nito. Perfect. She was smiling ear to ear but he was not. Naiinis siya na ipinagtutulakan siya nito doon. Ang dami doon tao. Ang daming babae na manlalandi sa kanya pero pinapupunta siya. Hisay. Ano naman yung mukhang yan? Tanong ng dalaga sabay kamot sa ulo. What mukha? He asked and she chuckled. Ganito naman ang mukha ko noon pa. FYI, Miss Enriquez, sarila akong umingiti. Sus? She said and hugged him on the waist. Saglit lang naman itong party na ito. Baka 12 a.m. nandito ka na. Mag-iingat ka ha? Of course. I want to have many more times on top of you. Hinalikan niya ito sa labi tapos ay niyakap ito. Inihatid siya ni Kayla sa pintuan at doon ay hinarap niya ito. Don't ever think that I'll flirt there. I'll be home after the announcement, sweetie. Don't open up, okay? If someone buzzes, papasok na lang ako. I have a key. Bilin niya rito habang nakatitig siya sa mukha nitong maganda. Tango ito ng tango habang yakap siya sa braso. Hinalikan niya ito sa nungo at mariin iyon, tapos ay sa labi. Bye-bye. Andito sa kanya kaya tumango siya. Red took a couple of steps away from the door but she was still peeking. Close it, Kayla. Lock it. I'll update you, okay? Tumango ito kaya ngumiti siya. Bye-bye. Bye. He replied and she gently closed the door. Saka lang siya humakbang papunta sa elevator nang tuluyan ng maisara ni Kayla ang pinto ng penthouse. He sighed and pocketed his hands. Pagkababa niya ay lumapit siya sa gwardiya na nakaupo sa likod ng counter. Kanya ang apartment na iyon na 18 palapag ang taas. Yun talaga ang pinakabahay niya. Hiwalay ang kanyang elevator kaysa sa mga elevators na ginagamit ng mga umuupa doon. Don't let anyone come up to the penthouse. Call me if my girlfriend goes out. He said. Tumango ang gwardiya sa kanya. Opo, sir. I want her secured. He earned another nod and it was enough reason to make him feel at ease. Tuluyan na siya lumaka dahil nandoon na raw ang ama niya at nauna na. Akala na hindi na siya pupunta. Hihintay na lang daw siya ni Lander sa may entrance ng hotel. Dumating si Red sa hotel kung saan ang venue ng kaarawan ni Benito. Nandoon nga ang ama niya. Nakatingin sa relo habang naghihintay sa kanya pero naago ang pansin niya na Ricky. Kabababa lang din ang kaibigan niya sa sasakyan at parang metikuloso na inaayos ang necktie. Ricky, tawag niya sa kaibigan na agad naman na tumingin sa gawin niya. Red, pare. Pumalakak ito at parang tuwan-tuwa na makita siya. Mukhang matutuloy ang inuman natin sa wakas. Lumapit siya rito at agad naman siya nitong inakbayan. San siya na, pre? Napakabisi ko nitong nakaraan. Mamaya, i-chismis ko sa'yo kung ano ang chismis. Mainit-init pa at masyadong kontrobersyal. Pwede na siguro tayo magpakalasa ngayon. Tom, no?
Baka sa impyerno ang tuloy natin. Agad niyang sagot kaya tumawa si Ricky. Lumapit sila sa daddy niya at inakbayan naman kaagad ni Lander si Ricky. Ricky, how's your dad? Tanong ni Lander sa lalaki habang tinatapik ang likod nito. Getting younger, tito. Nagkatawanan sila. Loko ka talaga. Napalis ang ngiti ni Red nang makita niya ang mayabang na si Bernard kasama ang lolo noon na si Claudio. Kausap ng dalawa si Benito at si Anne. Si Bernard na patay noon kay Anne, kaya siya kinukumpetensya sa lahat ng bagay. Here's the gossip. Bulong ni Ricky sa kanya kaya sumulyap siya sa kaibigan. Bigla tuloy siyang na-curious kung anong chismis tungkol sa lalaking mayabang na iyon. Bukod sa pagiging dakilang rebelde ni Bernard na ang hilig ay umistokwa, ano pa ba ang pwedeng gawin ng isang siraulo at mayabang na si De La Vega? Lander! Masayang bati ni Benito sa ama niya nang makita sila noon. Tapos ay kinabayan din ni Benito si Ricky. Ricky's father and Benito were classmates way back in their time. Tito Ben, ani naman ng isa. Anne came closer to him and kissed him on the cheek. Nakatingin sa kanya si Bernard at nakatingin din sa kanya ang lalaki. Happy birthday, Tito Benito. Bati niya sa matandang may kaarawan at hindi pinansin ang mga tingin sa kanya ni Bernard at Claudio na halata namang namumuha ng inggit. Thank you, Red. The old man said. Come on, Anne. Assist, Red. I can manage, Tito. Mabilis naman niyang sagot at para siyang napapaso. Pakiramdam niya ay nagkakasala siya kay Kayla kapag hinayaan niyang nakahawak sa kanya si Anne. He fished out his phone out of his pocket and checked it. Nag-compose siya ng message para sa dalaga na naiwan niya sa penthouse. What are you up to, sweetie? Tanong niya, para lang hindi sila mawalan ng komunikasyon. Who are you texting? Your janitress? Flavor of the month? Ang lakas ng boss na tanong ni Anne sa kanya kaya napatingin sa kanya ang lahat ng mga kasama nila. His dad gave him a concerned look. Janitress? Who is this, Anne? Ito ba yung nasa kumpanya niya? Tanong naman ni Claudio. Wala na ngang iba, Tito Claudio. If I know, tinitikman lang niya iyon. Mataray na sagot ni Anne. What can you say about that, Lander? What if your only son falls for a janitress? Tila nakaka-insulto na tanong ni Claudio. Nakangisi pa. I will never mind. Kahit mabasura, basta totoong tao, walang problema. Waitress ko lang din ang mami niya noon pero hindi naman ako nagsisisi. Sagot naman ni Lander. Saka siya inakbayan kaya nginitian niya ang ama dahil pinisili siya nito sa balikat. Hindi naman mahalaga ang trabaho basta marangal, di ba, Tito Lander? Tanong naman ni Ricky. Absolutely, Rick. Lander answered. Wala nang sumagot pa pero ramdam niya ang titig sa kanya ni Bernard habang sa Annalyn naman ay paismid-ismid. Nagkakamali ito na ipinapahiya siya sa harap ng daddy niya. Kahit na matanda na siya, lagi naman na nakasangga ito sa kanya. Sa isa pa, hindi naman mapili sa tao ang mga magulang niya. Maswerte siya na hindi ang mga iyon tulad ni Claudio. Nang mag-umpisa ang party ay nasa isang sulok lang si Red. Kausap si Kayla sa text. Hanggang sa mawala na iyon at mukhang nakatulog na. Kaya napangiti na lang siya. He was visibly showing Anne his great disgust. Kapag lumalapit iyon ay umiiwas siya. Napipikon siya kaya hindi niya iyon itatago. Mas lalo lang siyang nabubwisit sa babae sa mga pinagsasasabi noon. Nasasaktan siya sa tuwing ipinamumukha noon na si Kayla ay isang tagalinis lang sa kanyang kumpanya. It is a decent job. Yes, it is. But compared to him, alam niyang napakalayo ni Kayla kaya nakakaramdam siya ng matinding awa kapag ipinamumuka ang agwat nilang dalawa. Sumimsim siya ng alak at tumingin sa karamihan. Nag-uusap sina Bernard at si Annalyn. Malamang na dumidiskarte ng walang hiya. Pero napansin niya na mukhang wala ng interes sa lalaki sa babae. Hindi tulad noon. Hanggang sa mapansin niya, napapalapit na si Ricky sa kanya. Mukhang hindi ka interesado dito. Puna nito sa kanya. He just nodded. I'd rather go home and sleep beside my girl. Kandaubo ito at parang hindi makapaniwala sa sinabi niya kaya natatawa siya sa reaksyon ng kaibigan. Come again? Girl? May seryoso ka ng relasyon? Kailan pa? Ako na lang yata ang wala pa. Napag-iiwanan na yata ako dahil lahat kayo ay nagsisipag-asawa na. And still single with lots of men. De La Vega still single with lots of women. Umiling ito. Diyan ka nagkakamali, pre. May asawa na siya at yun ang big scoop ko sa'yo.
Patatawa ka dahil nagkunwari siyang nakidnap para maiwan ang babae sa mismong araw ng kasal nila. Kasama ko ngayong asawa sa estasyon. Nag-declare na ang missing husband niya ay natagpuanan niya. Nakakaawa kasi. Mapapansin mo yung babae ay halos simple lang pero napakaganda, pre. Napaka. Nitong halatang gandang-ganda sa asawa ni Bernard. Mahilig si Bernard sa maganda. Maikling sagot niya. Where is she now? What happened? Sabi daw ay naghahanap ng tiyempo na ipakilala siya sa lolong matapobre. Kaya hindi ako makapunta nung niyayaya mo ko na mag-inuman tayo dahil busy ako sa paghahanap. Yung asawa din naman ang nakakahalata na parang si Bernard na asawa niya at ang mayamang sa De La Vega ay iisa. Inilihim sa kanya ni De La Vega ang buong pagkatao at 3 taon na silang may relasyon hanggang sa magpakasal sila, kailan lang. Tapos, nilayasan pa ng inutil sa simbahan. So, he really replaced Anne in his heart. Malamang na mas gusto na talaga niya yung babae. Patay na patay si Bernard kay Anne dati pa. I noticed that he was no longer paying attention to her earlier. Well then, good luck to his wife. Knowing Claudio, he would never accept a poor woman in his family. Where is she now? Hindi ko lang alam. Maganda talaga at mukhang napakabait at mapagmahal. Sana na may matanggap ni Claudio kasi nakakaawa. What's her work? Bali walang tanong ng binata sa kamuling sumimsim ng alak. Hindi nasabi eh. Parang nandito lang sa Makati. Kayla Enriquez. Hindi nagawang lunukin ni Red ang kanyang sinisimsim na alak mula sa wine glass. Pakiramdam niya ay dinagukan siya pagkarinig niya sa pangalan na iyon na sinabi ni Ricky. Agad siyang tumingin kay Bernard na mag-isa na ngayon sa mesa. Nakatingin sa kanya. Kayla Enriquez. Could it be possible that Bernard's wife was Red's Kayla? Napalunok si Red ng laway. Wala siyang maapuhap na salita na pwedeng isagot kay Ricky. Maluha-luha siyang napabaling ng tingin para itago ang mga mata niya. Did she lie to him? Did she hide her real status? Her profile said she was single. Did she fail to update it? Tom. Gusto niyang hilamusan ang mukha niya. Parang hindi siya makahinga. Seryoso siya sa kanyang nararamdaman. Bakit naman ganito siya pinaglalaruan ng tadhana? Asawa ni Bernard ang babaeng minamahal niya? Langhiya. Halos maikuyom niya ang kamao. Gusto niyang umiyak at halos masabunutan niya ang sarili. Wait, Rick. Dali-dali niyang paalam sa kaibigan saka siya naglakad ng malalaki papunta sa mesa ng mga iba't ibang mamahalin na alak. He stood in front of it. Mangiyak-ngiyak siya. May iba pa bang Kayla Enriquez sa mundo? Sino? Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nagagalit siya. Bakit siya niloko ni Kayla? Kung iyon man. Dinampot niya ang isang wine glass at tinungga ang alak. Di pa siya nasiyahan ay kinuha pa niya ang isa at tinungga na muli. Sunod-sunod iyon na ginawa ng binata para mapawi ang sakit ng kanyang kalooban. Kagasino pala ang panahon na sila ni Kayla ay magkasama pero kilala niya ang sarili. Mahal niya ang dalaga. Dalaga? Hindi na iyon dalaga. Paulit-ulit siya sa pasimpleng pagpahid ng luha sa sulok ng mga mata niya hanggang sa maramdaman niya na may tumabi sa kanya. He immediately looked at the man beside him, wearing an expensive tux, but not as expensive as his. It was Bernard. Dumampot din ito ng wine glass at tinignan ang laman noon. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Red ay isa siyang talunan. Pakiramdam niya ay ito ang sandali na milyong-milya ang pagkatalo niya sa mayabang na si Bernard de la Vega. Look, how small our world really is. Panimula nito sa kangumisi sa kanya. He wishes at this time that this man didn't come back. Kanya na lang dapat si Kayla pero mali. Asawa ko, inaswang mo. Anito sa kanya saka tumikwas sa labi pero hindi siya umimik. Lahat na nga nasa iyo. Asawa ko ba naman aagawin mo pa? Pasensya ka na pero hindi ko siya maibibigay sa iyo. 3 taon na kami at napakatanga ko naman kung ipaaagaw ko ang babaeng tulad ni Kayla. He simply nodded with a glint of sarcasm, despite the pain in his heart. Sino naman may sabi sa'yo? Yun pa rin ang nasabi niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang aminin. Hindi dahil mapapahiya siya o mababawasan ang pagkalalaki niya, kung hindi dahil baka saktan nito si Kayla kapag direkta niyang inamin ang totoo.
Galit siya, oo, pero kahit na anong sama ng loob niya na nalinlang siya at nadala sa maganda at mabait, kuwela noon na pagkatao. Hindi niya gustong pisikal na masaktan iyon o ano paman. If they have to part ways, they have to part quietly and on good terms. Itatanggi mo pa ba? Gago ka! Lumipad ang mga mata niya papunta dito at walang salitang umigkas kaagad ang kamaon niya. Saka dumapo sa bibig ni Bernard. Gago ka din! He snapped. Agad iyon na tumayo at inundayan din siya ng suntok. Tinamaan siya dahil may tama na siya ng alak. Hindi siya nakailag pero gumante siya ulit at nagpambuno siya. Nagkagulo ang mga tao dahil kung saan-saan silang dalawa napunta. Tumilapon iyon sa mesa at si Annalyn ay walang humpay ang pagtili. Kung nasaan iyon ay doon sila napupunta ni Bernard. Jesus! Bulalas ng ama niya at si Ricky ang mabilis na lumapit. Mga tauhan niya para awatin silang dalawa. Sa wakas ay napaghiwalay sila. His lips are bleeding. Kabit! Sigaw ni Bernard sa kanya, kaya ang sama ng tingin niya sa lalaki. Manak sa nanay mo! Gago ka! Agad siyang nagpumiglas at sinugod na muli si Bernard at sa pagkakataon na ito ay walang tigil niya na pinagsusuntok sa muka. Don't count my mother here! You have no right, asshole! May humila sa kanya mula sa likuran at sa pagkakataon na ito ay ama niya ang humila sa kanya. Nag-iingay ang mga tao sa paligid. Nag-iingay ang mga iyon sa narinig. Ang asawa ko, kabit yung gago na yan. Ganyan na siguro talaga ang lahi niya. Tumatawa pa na sabi ni Bernard. You have no right to involve my wife in whatever you have with Red. Bernard, baka hindi ako makapagtimpi kahit matanda na ako'y basagin kong bunganga mo. Galit na sabi ni Landers sa lalaki. Konsentidor ka kasi. Malamang kasi anak mo yung gago na yan. Bilyonaryong kabit. Oh, eto, flash news. Sigaw na parang siraulo. Kasal na ako sa isang janitress. At ang janitress na yun ay nasa kumpanya ng bilyonaryo na yan. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng ibinabahay niya ay asawa ko. Yes, my wife. We just got married 3 weeks ago pero nawala lang ako saglit. Inahas na mayabang na yan. Iskandalo pa ni Bernard pero siya ay nakatingin lang. And you just pretended that you were kidnapped on the very day of your wedding. Ngisi niya. Bernard, umuwi na tayo. Galit na sigaw ni Claudio sa apo at para naman iuntutan na sumunod. You will never ever get my wife, Alderman. Bernard snapped with a warning and he just stood still. Humugot siya ng malalim na hininga habang nakahabol ng tingin sa lalaki. Talo man niya iyon sa suntukan, ngayon sa loob niya ay siya ang talunan. His eyes watered. Si Ricky ay nakatanga tapos ay napahilamos sa mukha habang siya naman ay akbay ng kanyang daddy. We're very sorry, Benito. We'll just compensate for the damages, though we can't for the trouble. Just send me the breakdown. We better get going. Mabilis siyang inakay ng daddy niya pero nadaanan pa niya isang bote ng ala kaya mabilis naman niyang dinampot at nalaklak. Nang makarating sila sa parking area ay hinarap siya ni Lander, nakatitig sa kanya. He looked at his father and took a gulp from his bottle. Is this sir? The janitress I pick up? Hindi siya umimik. Sana ay hindi, kaya lang kahit balibalik rin ang mundo, na tila ba parang isang bangungot sa kanyang pandinig kanina. Yun na nga at wala nang iba pa. Stop seeing her. If she's meant for you, she is. Yun ang sabi ni Lander sa kanya. Bigyan mo si Bernard ng pagkakataon na magising sa katotohanan tungkol sa asawa niya, anak. Don't try to steal her. Kakakasal lang nila at narinig ko, 3 taon na sila. Jesus. Sambit nito nang hindi siya umimik at tumungga lang siya ng alak. Maya-maya ay inakbayan siya nito saka tinapik ang balikat niya. He looked away and blinked back his tears. Totoo kaya na sa lupa ginamit ni Kayla ang pera na ibinayad niya? Ngayon ay nagkakaroon siya ng mga pagdududa sa lahat. Kung inumpisahan noon sa isang paglilihim at kasinungalingan, may totoo man lang ba kaya sa lahat ng sinabi nun sa kanya? Be careful when buying a woman next time, son. Malumanay na sabi pa ni Lander sa anak na umiiling lang. There will be no more next time, Dad. Puno ng sakit na sabi niya saka siya naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Mabilis na kumilos sa mga tauhan niya at inunahan siya ng isa sa driver's side.
Wala siyang nagawa kung hindi ang sumakay na lang sa likod saka sumandal sa upuan. He shut his eyes. Halos mapaiyak siya. Masaya na siya. Umubuo na siya ng mga pangarap sa isip niya at kasama si Kayla doon. Bakit naman ganito? Bakit naman nakatali na pala iyon sa iba? Kahit kailan hindi niya pinangarap na maging kabit. Kahit kailan ay gusto niya ng babae na kanya lang at walang ibang lalaki sa buhay. Siya lang. Nakita niya nakatingin pa rin ang daddy niya sa kanya pero ibinaling na lang niya ang paningin sa kabila. Nakita pa niya sa sulok ng mga mata niya na papalapit si Ricky sa kanyang daddy pero hindi na siya tumitingin. Pakiramdam ni Red ay ibang tao siya ngayon. Parang gumuho ang mundo niya sa nalaman niya. Boss, son, penthouse. Sagot niya na lang sa tauhan niya. Kailangan na niyang tuldukan ang kontrata nila ni Kayla. Lahat ay kontrata lang at kailangan na noon na bumalik sa iniwan na buhay. Buhay na malayo sa kanya at hindi siya kilala. Walang dapat na ipagpatuloy dahil hindi niya kayang magtiwala. The fact that she lied. What's the chance that she would not lie to him all the time? She mocked herself and it is not his fault if he looks at her as a liar. Tumingin siya sa aparato niya nang iyon ay tumunog. Nakita niya ang notification. May chat ang daddy niya sa kanya. Your mom will ask, what will I tell her? Son. Nag-reply siya sa ama. Tell her, I will not mind. Just don't count her in and don't mention her name. She'll be hurt. I know. Keep your balls intact and your good heart, son. Hindi na siya nag-reply. Alam na niya ang tinutukoy ng kanyang ama na kahit gaano siya nasasaktan at may galit sa puso niya na siya ay napaglinlangan, isipin pa rin niya na babae si Kayla at walang laban. Gulat si Kayla nang bumukas ang pintuan at malaking katawan ni Red ang sumampay sa kanya. Diyos ko! Tali niya sa kapilit na inalalayan ang binatang sinilip siya at ninitian. Dunot-dot nito ang ilong niya gamit ang hintuturo nito. Sandali! Anya sa kasinarang pintuan. Hindi tayo makakapanhik. Anya rito. Matayog ang hagdan at baka gumulong silang parehas na Red. Napakalaking lalaki pa naman ito at kapag nadaganan siya ay baka daig pa niya ang sinagasaan ng pison. Dito lang tayo matutulog sa baba. Sandali, kukunin ko ang sapin. Maupo ka. Humahangos na sabi niya saka inalalayan na makaupo ito sa sofa. Umungul ito at umiling pero nagmamadali ang dalaga sa itaas. Kinuha ang makakapal na comforter na nakasapin sa kama. Bumaba siyang muli matapos nakunin ang mga iyon. Kasama na rin ang pamalit na Red. Halos sumandusa ito sa sofa at hindi makagulapay. Hawak pa nito sa kamay ang ebidensya ng kalasingan, ang bote ng alak. Akin na yan. Anya saka kinuha ang bote mula rito. Nakapikit lang ito. Pulang-pula ang mga pisngi. Ito pa rin ang pinakapoging lasing na nakita niya sa buhay niya. Nag-drive ka ba pa uwi? Lasing na lasing ka. Sa susunod, huwag ka maglalasing ng sobra. Baka ka madapa o ma-out of balance. She lectured as she removed his shirt. Pinalitan niya ito ng damit, tapos ay sununod niya ang pang-ibaba nito. His manhood was alive. She ignored it. Pero laking gulat niya nang sakawalan nito ng imik at nakatitig lang sa kanya at bigla siya nitong hinila. Natumba siya sa ibabaw nito at pilit siyang pinuupo sa ibabaw. Kill me. Ani Red sa kanya, saka siya hinalikan sa labi. Anong kill me? Ang ibig malamang nitong sabihin ay patayin niya ang pagkalalaki nito at mamamatay lang naman iyon kapag nakaraos na ito. Hinubad niya ang panty at saka umibabaw na muli. Ibang klase din si Red kahit nalasing na at hindi makagulapay ay sex pa rin ang nasa isip. Pupungas-pungas si Kayla nang siya ay magising. Hinanap kaagad niya si Red at nakita niya iyon na nasa taas. Nakasuot na iyon ng coat at parang handa nang umalis kaya naman bumangon na siya kaagad at hindi na nagsayang ng oras. She grabbed her underwear and wore Red's shirt. Pumanik siya at nakangiti itong sinalubong pero naghahanda ito ng pera. Inilalagay sa isang sobre. Ano yan? Nakangiti niyang tanong. Good morning. Wala itong sagot kaya naupo siya sa ibabaw ng kama. Nakapustura na nga ito at pansin niya yun. May meeting ka? Ang aga mo. Maghahanda na rin ako para hindi ka malate. Sandra will drive you to work. Sagot nitong parang mas malamig pa sa yelo. Galit ba ito?
Napalis din ang ngiti niya at tumango na lang, saka pilit na ngumiti ulit. This will be the end of our contract, Kayla. Diretso itong tumingin sa kanya sa mga mata niya at napapaso siya. Hindi sa init, kung hindi ay sa lamig ng mga iyon. Napalunok ang dalaga at tumitig lang din ito dito. May hangover ka ba kaya parang masama mood mo? Galit ka ba sa akin kasi sa baba tayo natulog? Hindi kasi kita kayang dali. I have to go. Napatigil siya at tumango. Pakiiwan mo na lang ang susi sa center table. Pag-alis mo, I'll just get it. Tumango siya. Bakit naman tinatapos na nito ang kontrata nila sa ganitong paraan? Pwede naman silang maghiwalay na maayos. Nakahanap ka na ba ng iba? Gusto ko, yes. Napayuko siya at hindi niya inaasahan ang biglaang pamumuo at pagtulo ng kanyang luha. Nasaktan siya ng sobra. Kahapon lang ay ayos sila pero ngayon ay bigla na siya nitong ipinagpalit. Kanino? Dapat hindi siya umasa kay Red. Dapat ay hindi nahulog ang loob niya rito. Wala naman itong kasalanan. Siya naman ang nakaramdam noon dahil sa mga ipinapakita nitong kabaitan. Don't cry. He softly said and she looked up at him. Biglaan ang pag-iwas nito ng tingin. Everything really comes to an end and we all learn some lessons in life. Sa sitwasyon natin dalawa, ang natutunan ko ay hindi pala ako dapat basta-basta nagtitiwala sa sinasabi ng tao kahit na gaano pa siya kaganda at gaano ako ka-attracted sa kanya. Napawang ang labi niya sa sinabi nito. Para sa kanya ba iyon? Bigla siyang nataranta sa loob niya at napatunga nga lang dito. Alam ko na, Kayla. I know, you're already married. Maluhaluhang sabi nito sa kanya. Red? Hindi niya malaman ang sasabihin. You're Kayla, Dalabaga. Am I right, sweetie? Diyos ko, napakagulhol siya ng iyak at sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Guilty siya na sobra sa kanyang ginawa pero alam naman ng Diyos na aamin siya at hihingi ng tawad. Hindi pa lang siya handa at dahil gusto pa rin niyang makasama si Red. Saan mo ginamit ang pera? Please, answer me. Malumanay na sabi nito sa kanya. Nakayuko lang siya at hindi ito matingnan. Did you bargain your virginity for your husband? He asked. He was very lucky. Hiring a PI isn't cheap. I think I get it now. Red. Sambit niya rito at napaiyak siya ng sobra nang tingalain ang binatang nakapumulsa lang. Sorry. Sasabihin ko naman sa'yo talaga kaya lang hindi pa ako handa. Kahit ano naman ang sabihin ko, hindi ka naman maniniwala na sa akin pero huwag mo sana akong husgahan. Pakiusap niya habang umiiyak. Hindi ito umimik at mababakas din sa mukha nito ang matinding lungkot. Namumula ang mga mata nito. Bernard was there last night. He made a sin. We actually did make a sin. Alam niya, napansin niya ang pasa nito sa labi na makailang ulit niyang hinaplos kagabi. Alam niyang napaaway ito pero hindi niya maisip na isa itong basagulero. Siya din ang kasuntukan ko noong nakaraan nang muntik niya na akong banggain. But it doesn't make any sense now. Here's for you. This will be my last payment for your service according to our contract. Purely business, sweetie. Napalakas ang paghikbi niya. Take care of yourself, Kayla. Anito sa kainilapagang envelope sa kama at hinalikan siya nang mariin sa tuktok ng ulo niya. Gusto ko lang itanong. Red said so she looked up immediately. Dinilaan nito ang labi at para itong maiiyak. Did you even love me for a short while? Agad siyang tumango. Walang dapat questionin. Sa kanyang nararamdaman, minsan na siya nagmahal at alam niya ang pakaramdam ng nagmamahal. At ang sakit ngayon na maghihiwalay sila ni Red ay triple ang sakit sa kanya kaysa nung iwan siya ni Bernard sa simbahan. Dahil ngayon ay wala na siyang pagmamahal sa lalaking iyon. Hindi na umimik si Red dahil alam niyang baka hindi na ito naniniwala pa sa kanya. Tumalikod ito at saka naglakad pababa. Natitilihan siyang napasunod ng tingin at nang marinig niyang sumara ang pinto sa ibaba, ay saka siya napahagulhol ng iyak. Ang tanga-tanga niyang magmahal sa kabit niya. Sa lahat ng tao na ginago niya, bakit si Red pa na napakabait? Sana sa Dennis na lang para wala siyang sakit na nararamdaman ngayon. Kahit na maghiwalay sana sila ay okay lang.
Dito, daig pa niya ang nawala ng asawa. Sobrang sakit. Wala na. Tapos na. Tapos na ang araw na binibilang niya. Mas nauna na si Red na magpaalam kesa sa kanya. He broke them. He ended what they have. They have nothing but an affair. Para siyang lalamunin ng lupa sa matinding kahihiyan na mas nauna pa noon na malaman lahat kesa sa nakapagtapat siya. Hindi na siya makakaharap pa rito. Nakakahiya. Oo, tama yun. Napakaswerte ni Bernard pero napakamalas niya sa lahat. Tinignan niya ang sobre na may laman na pera. Binuksan niya iyon na 3 bundle ang nandoon. May 100 na nakasulat sa bawat bundle. 300,000 ang laman ng sobre. Yun ang nasa deal nila at ang nauna na 80,000 ay bigay lang siguro sa kanya ni Red. Lalo siya nanliit. Napakababa niyang uri. Aanin pa niya ang pera na ito. Wala na siya nitong paggagamitan at hindi niya ipinagbibili ang mga huling sandali na isinusuko niya ang sarili kay Red. She was doing it with all her heart and not because she'd be paid in return. Tumayo siya at kinuha ang kanyang shirt. Wala siyang pakialam kung suot man niya ang damit ni Red. Gusto niya iyon dalhin sa kanyang pag-alis. She grabbed her bag and looked for the keycord. Ibinaba niya iyon sa ibabaw ng envelope at sa kanya isinukbit ang backpack. She ran downstairs. Nakita niya si Muse nang umingiyaw kaya lalo siyang napaiyak. Binilisan niya ang pagtalikod pero nang nasa pinto na siya ay muli niyang tinignan ang pusa. Lumapit siya roon at sa kanya kinarga. Isinalid niya iyon sa kulungan at binitbit papaalis.